Good day mga ka-agri, mga ka-idol. Papasyalan natin yung ating sampagita para makita natin kung susulong ba bukas or hindi. Kasi sa pamimitas mga ka-agri, kailangan maaga. Dahil may oras yung pagbabiyahe ng sampagita. Kaya kailangan alam natin kung anong oras natin na pipitasin para matansya natin yung oras na matatapos tayo. Kaya kailangan alam natin kung gaano karami yung mapipitas natin para sa ganon matapos. Hindi naman masayang yung iba kasi ang pamimitas ng sampagita ay kailangan maaga. Kasi ang biyahe ay alas 8 ng umaga. Hanggang doon lang. Kaya kung alas 8 na ng umaga hindi ka patapos, ay maaaring maiwan yung iyong bulaklak. Tara, samahan nyo ako mga ka-agri, mga ka-idol. Pasyalan natin yung aking sampagita. Tignan natin kung marami ba tayong mapipitas bukas. Pagka medyo marami at susulong, ay aagahan natin mga alas 2 or alas 3 ng madaling araw mamaya. Tara mga ka-agri, mga ka-idol, puntahan natin. Medyo maulan mga ka-agri, mga ka-idol. Kaya pasensya muna kayo at medyo maingay ang patak ng ulan. Hindi ko na ikakat to, dire-diretso yan mga ka-agri, mga ka-idol, para makita nyo yung daan ko. Ayan, papunta ron. Ayun, kanina doon mga ka-agri, ayan doon. Ay, ayun yung bahay ko, yun. Tapos, ito na yung pinakadaan, papunta sa aking sampagitahan. Nagdala na lang ako ng payong dahil para hindi mabasa yung camera. Ayan o, mga ka-agri. Sisilipin natin kung susulong ba o urong para bukas ay mapaghandaan kaagad natin kung marami ba tayong ma-harvest. Sa San Pedro, Laguna namin ito binibiyahe mga ka-agri, mga ka-idol, itong aming sampagita. Ayun, nandito na tayo mga ka-agri, mga ka-idol, sa aking sampagitahan. Ayan, meron pa nga akong talong din ayan o. Ayan o. Diba? Pagka ituturo ko rin yung pamamaraan ng pag-aalaga ng mga gulay, mga ka-agri, ka-idol. Sa ngayon ay sampagita muna tayo. Saka yung pamamaraan ng aking pag-aalaga din sa sampagita ay ituturo ko. Para sa ganon ay meron kayong makuhang mga tips at diskarte mga ka-agri. Ito, mukhang susulong nga ito bukas mga ka-agri oh. Daming malalaki oh. Oh, di ba? Ayan, pagmasdan nyo mga ka-agri oh. Oh. Dami. Oh. Solid talaga mga ka-agri. Mukhang makakatsamba tayo ah. Oh. Dami ba? Wala pa naman ako mamimitas ngayon. Dahil yung mga mamimitas na sampagita ngayon, mga ka-agri, mga ka-idol, ay akupado sa pagtatanim ng palay. Ayun, si paring Joel, ayun, nakikita nyo ba mga ka-agri, ayun, yung nakabalanggot na yun, ayun, oh. Ayun, biglang nawala. Ang sipag niyan mga ka-agri, yan pong pare kong yan, si paring Joel. Shout out sa'yo paring Joel. Ayun oh. Grabe, sipag din yan. Parang ako lang.
Ayan o mga ka-agri, oh, namumuti na eh. Oh. Hindi lang ganun kaklaro sa camera pero madami talaga. Kanina naka na ako dito, naka-6 na tabo. Namitas ako kanina ay alas 4 ng madaling araw. Siguro baka makasampu na ito bukas. Kaya kailangan mga ka-agri ay mga alas 3, mga alas 2 gigising na ako para makapagkape. At mga bago mag alas 3 ay makakapamitas na ako. Dahil nga sa tingin ko ay susulong. Ganon din ba kayo mga ka-agri, mga ka-idol, kapag sampagitan nyo ay pasulong, ay maaga rin ba kayong gumigising? Pero yung mga pwesto na maliliit lang naman ay pwede nang kahit papaliwanag na, pwede nang lusungan. Dahil kaya kami nagmamaaga mga ka-agri, mga ka-idol ay malawak. Medyo marami talaga. Kaya kung mapagmamasdan nyo, ang lawak niya mga ka-agri. Oh. Ayan pa, ito lang, hindi ko lang masyadong kino-close up tong kabila at talagang gubat. Kaya pag i-spray ko ng herbicide mga ka-agri, actually tuturo ko yung pagtitimpla. Madali lang naman mga ka-agri ang pagtitimpla ng herbicide. Basta sa next upload ko, gagawin ko ng video para sa pagtitimpla mga ka-agri. Doon sa aking 20 liters na knapsack sprayer at 16 liters na knapsack sprayer. Kaya dito muna tayo mga ka-agri, mga ka-idol. Yung diskarte ng pag-harvest. Kung susulong ba o uurong. Pero sa tingin ko mga ka-agri, ang kalagayan ng aking butil or yung pinakabulaklak na maha-harvest bukas ay susulong. Kita naman na maraming mas malalaki mga ka-agri, mga ka-idol. Ayan o, kung mapagmamasdan nyo talaga, marami na siyang mapipitas kaysa kanina. Mas manipis siyang kanina. Gawa ng naka-6 ako 6 na tabo. Mas maganda ngayon at bukas ma-harvest. Siguro baka mga 10 tabo. Per tabo kasi ang takalan mga ka-agri. Hindi siya per kilo. Per tabo ang labanan sa sampagita. Andun, pasyal ko pa kayo doon mga ka-agri. Sa bandaron. Ayan, dito medyo manipis na talaga mga ka-agri, mga ka-idol. Dito sa part na to. Dahil ito ay mababa kumpara doon sa kabila. Palagi itong nalulubog sa tubig. Ang dami Oh. Sarap pagmasdan talaga. Pagka ganito talaga yung iyong inaalagaan ay gaganahan ka talaga mga ka-agri. Paggising sa madaling araw para mamitas, talagang masusulit mga ka-agri. Kaya kahit medyo puyat ay okay, sulit mga ka-agri dahil nga madami tayong maha-harvest. Ano, dami agri halos lahat talaga, dami talagang bulaklak ngayon. Ibig sabihin yung aking ginawang pamamaraan mga ka-agri ay epektibo. Yung ginamit ko nga palang foliar mga ka-agri ay ituturo ko din nyo kung paano ko ina-apply. Foliar, dalawang klase yung foliar kong ginagamit mga ka-agri, mga ka-idol. Kaya medyo maganda talaga ang kinakalabasan ng aking sampagita.
Sige po mga ka-agri, mga ka-idol. Basta sa susunod na video ituturo ko yung titimpla naman ng ating gamot mga ka-agri doon sa nauna nating video na herbicide mga ka-agri. Hindi ko nga pala nasabi yung pagtatakal doon, kaya sa susunod na video ay gagawa natin ng video tutorial kung paano nga ba tinitimpla mga ka-agri, dahil nga nakita ko kanina may nagtanong doon sa aking kaya nga lang napanood daw niya, tapos nung hindi na niya mabalikan, kaya nung nakita naman yung aking short video sa Reels niya sa YouTube ay doon siya nag-comment na alala niya, tapos tinanong niya kung ano daw ba yung pagtitimpla ganon. At gagawin ko yun idol ka-agri ng panibagong video patungkol doon sa ating herbicide. Sige po mga ka-agri, mga ka-idol, sa susunod na video na lang po ulit. Ingat po tayo and God bless.